Magandang buhay mga kabutingting. Meron tayong gagawin dito na isang Samsung A05. Ang problema nito, basag yung kanyang LCD. Blackout din siya pagka charge mo, hindi mo makikita yung display. Kaya ang gagawin natin, magpapalit na tayo ng bagong LCD. Unang gagawin natin, dito tatanggalin natin yung kanyang SIM tray, dahil yung back cover tatanggalin natin. Hindi na natin siya iinitan kasi ito napalitan na rin daw ng LCD, kaya hindi na siya ganun ka masyadong madikit. Kaya gagamit na lang tayo ng curb para maipang sungkit natin. Ayan, ganyan, paikot. Ngayon kapag natanggal na natin yan, ang isusunod naman nating gagawin, yung mga tornilyo nung mainboard at saka nung charging board. Kasi merong, bali ang flex nito ay tatlo. Ayan, makikita nyo mamaya kapag natanggal na natin. Ayan. Kaya gagawin natin, ito mga tornilyo, tatanggalin natin yan. Simulan natin mga kabutingting. Tanggalin natin yung mga tornilyo. Dito muna tayo sa may charging board natin. Tapos isusunod natin yung kanyang mainboard, yung cover, para maiangat natin yung flex ng ating LCD, saka yung flex ng ating battery. Kapag kayo magpapalit ng LCD at naikabit nyo na yung LCD nya, ilalagay nyo yung flex, kailangan huli nyo ikakabit yung flex ng battery para hindi mag-ground yung ating LCD, hindi siya magkaroon ng problema. Ayan, tanggalin naman natin ngayon yung mga tornilyo dito sa may mainboard natin. Tapos iaangat natin yan dito sa, pag natanggal na natin lahat yung mga tornilyo nya dito sa gilid. Ayan, gagamit kayo ng tools para matanggal natin yung side cover naman. Ang tatanggalin natin, ayan, sundan nyo lang yung aking ginagawa para magkaroon kayo ng idea. Kung malakas yung inyong loob, pwede nyo nang gawin yung inyong mga cellphone na nasira. Ayan, pwede kayong magtanong. Ayan, natanggal na natin. Ngayon ito yung flex ng ating LCD. Ayan, saka kayo nasa ilalim. Ito sa flex ng ating battery. Iangat nyo lang yan. Gagamit din kayo ng tools naman na, ayan, plastic, para hindi siya mag-ground. Ayan, angat nyo yan. Saka ito, yung nandito sa may charging board nya. Ayan, ngayon gagamit kayo ng curb para naman maiangat nyo yung ating LCD. Ingat lang kayo kasi glass yung harap ng ating LCD, baka masikwat nyo, matalsikan yung inyong mata. Kaya hanggat maaari, safety first, gumamit kayo ng goggles, yung salamin sa mata. Ayan, tanggal na natin. Ngayon, itong gilid na yan, bago kayo maglapat ng LCD, lilinisin nyo yan. Gamit lang din kayo ng tools na matulis. Tweezer pwede, ayan o. Para pagka inilapat yung bagong LCD, hindi siya nakabukol. Ganun ang inyong gagawin. Ayan. Wala kaming pakialam! Ngayon kapag nalinis nyo na yan, pwede na nating idikit yung ating bagong LCD. Ito naman na-trial na natin.
na-test na natin na goods yung ating LCD. Kaya ipipix na natin. Ayan, brushin nyo siya. Ayan. Anti-static brush yan mga kabutingting. Ayan. Ngayon, pangalawang gagawin, ito yung bagong LCD natin. Labas natin. Ito yung luma, kailangan parehas siya. Ayan. May mga replacement na compatible siya doon sa ating mga unit. Ngayon ito, yan, yung nasa gitna na yan. Tanggalin nyo yung plastic na yan dahil sa camera. At saka ang nakikita nyo yung kulay blue na plastic, angat nyo rin yan para mailapat nyo yung ating bagong flex ng LCD. Iba hindi natanggal to ewan ko kung bakit, pero ang purpose nyan para mailapat nyo ng maayos. Pantayin nyo lang siya maganyan, alalayan nyo siya para pantay na pantay siya, walang maging problema doon sa ating LCD. Ngayon, hindi ko na ipapakita dito sa video. Yung ilalim niya mamaya, lalagyan natin ng anti-overheat, yung thermal tape. Ngayon, lagyan natin siya ng dikit dito, paikot. Ayan. Tama-tama lang, di baling marami ng konti. Wag lang konting-konti. Di baling sumobra. Malilinis naman natin yan pagkatapos nating inilapat yung ating bagong LCD. Ayan. Paikot lang yan. Wag lang nyo lang lalagyan yun dito sa may taas na gitna dahil may speaker cover yun Ayan, hanggang dyan lang. Makikita nyo naman yun dun sa inyong mga unit na papalitan kapag kayo magpapalit ng bagong LCD. Ayan, maraming salamat nga pala dun sa mga subscribers ko, mga followers ko sa Facebook, sa TikTok. Ayan. Pwede kayo magtanong, mag-comment. Sisikapin natin masagot lahat ng inyong mga katanungan. Ayan, pwede bang pakipollow sa aking Facebook at pakisubscribe sa aking YouTube channel. Maraming salamat. Ayan ilalapat na natin. Ito, ipipix na natin to mga kabutingting. Ayan, ganyan. Ngayon, itulak nyo yung pataas. Tapos pababa. Pagka nailapat nyo na siya, kakabit nyo na yung mga flex. Huli yung battery Ayan, yung flex dito sa ating charging board para matesting natin. Tapos ito, sunod natin yung kanyang middle frame. Ganyan ang gagawin nyo. Yung paano nyo tinanggal, tandaan nyo lang. Kung hindi nyo masyadong kabisado, picture nyo. Yan. Tapos pag naikabit nyo na yan, nailapat nyo na, pwede nyo nang ikabit yung tornilyo. 2 hours later. Ngayon, ilalagay na natin yung kanyang mga tornilyo. Sisimulan natin dito sa may mainboard niya. Ayan. Lahat ng mga tornilyo, kailangan yung maikabit. Kaya kapag nagbaklas kayo ng tornilyo din sa inyong mga LCD, ay sa inyong mga cellphone, kailangan itabi nyo. Ayan. Tsaka huwag nyo ilalapag basta-basta. Ito, tulad nito, yung mat na yan. Rubber yan. Anti-heat din yan. Para yung LCD natin hindi mabasag kung kahit madiin na natin ng konti. Huwag nyo ilalapag ng basta-basta rin sa semento o sa lamesa na kahoy, sa tiles o kung saan pa. Kailangan meron kayong ganito. Kung wala kayong ganito, pwede rin doon sa mga libro. Basta yung sa malalambot o kaya doon sa bubble wrap na kasama ng LCD, pwede nyo ipatong doon para doon nyo siya habang kinakabit nyo yung tornilyo. Kasi may posibilidad na maidiin natin ng konti. Pagka matigas yung nilapagan natin ng ating cellphone, lalo nakataob na ganyan, maaaring mabasag yung ating LCD. Ayan. Ngayon, pag naikabit na natin yung mga tornilyo, ayan, itong gilid na yan,
yung sa middle frame, linisin din natin yan. Kasi may mga naiwang adhesive din yan, pinandikit doon naman sa ating back cover. Tapos ididikit natin yung back cover gamit yung adhesive. Tapos lalagyan natin siya ng tape. Patutuyuin nyo ng half hour hanggang 1 oras. Pwede nang gamitin nung may-ari. Ayan, pati yung ating back cover, ganyan, lilinisin din natin yan. Para yung mga naiwan na dumi, yung dikit, hindi nakabukol, nakaangat yung ating back cover. Ayan o. Yan ang gagawin nyo. Ngayon, pag nalinis na, isusunod naman natin yung paglalagay ng adhesive paikot. Yan. Para sa gilid. Para mailapat natin. Kasi itong adhesive na to parang rubber siya pag natuyo. Pinaka protection niya rin, waterproof do sa tubig. Yan. Yan. Sa paggagawa ng cellphone, kailangan maingat kayo at matyaga. Kung titingnan nyo ng napakasimple, pero pag ginawa nyo na, marami siyang nagiging mga komplikado. Ayan. Ayan. Tapos ilalapat na natin. Pagka nadikitan yung paikot, double check nyo lang lahat. Dikitan nyo ng walang patlang, mas maganda. Lalo sa back cover kasi may posibilidad minsan tag-ulan, pag nagtag-ulan o kaya nailapag nyo kung saan may magmomoy siya, hindi siya agad mapapasok ng tubig. Kasi pag nagmoy siya sa loob, mapapasok ka ng tubig, masisira, maaaring may posibilidad na masira yung ating unit. Ngayon ilapat natin. Yan. Tulak nyo siya ng ganyan. May mararamdaman nyo naman yan kung paano siya lumapat Tapos isusunod natin ay lalagyan natin siya ng tape. What did you say, nigga? Yan, ilapat nyo lang siya mabuting ganyan. Lalo na sa camera para dumikit siya. Tapos lalagyan nyo ng tape, tamang higpit lang. Yung iba ginagamit rubber band, clamp, kung ano-ano pa. Basta mailapat nyo na siya na maayos. Ayan, dito ngayon, habang pag na-tape na natin, papakita ko sa inyo. Isisindi na natin siya. Kasi yan, kahit may tape na yan, basta pinatuyo nyo ng kalahating oras hanggang 1 oras, pwede naman ang gamitin ng may-ari. Ayan. Okay, konti na lang. Yun. Yan. Check nyo lang mabuti. Tapos, ang gagawin natin, sindi natin. Ayan o. Yan, may password siya Pagka may password na ganyan, check nyo lang yung emergency. Ayan o. Tiwala naman tayo doon sa supplier natin. Ayan. Pakita natin, nagcha-charge siya ng maayos. Check nyo lang yung mga apps. So, anong kwan? Okay. Nagagamit na nung may-ari.